Talaga namang kaakit-akit ang unknown. May kakaibang thrill pag tumitingala ka sa gabi tapos nagtataka ka kung anong meron sa likod ng mga bituin. Kanya ng ating mga ninuno na may paghangari na nakatingala at sinusubukang bigyang kahulugan ang mga kwento ng mga bituin. Narito tayo ngayon, ilang siglo lang ang lumipas. Ginagawa pa rin natin ang parehong bagay pero may kakaunting twist nga lang. Kadalasan tayo nagiging curious sa mga weird na object na nasa langit na parang binabaliwala yung laws of physics na alam natin. Yung mga unidentified flying objects o UFOs na tinatawag natin, matagal nang pinagmumulan ng mga misteryo at espekulasyon. Ano nga ba sila? Saan kaya sila galing? At bakit ba sila mahilig mag-flyby paminsan-minsan? Walang katapusang tanong tulad ng langit na kanilang tinadaanan. Ang pag-alam natin sa mga pattern na to ay parang pagbabalat ng sibuyas. Sa bawat layer na natatanggal, mas marami pang tanong, mas maraming pattern at may mga hint habang mas sumisisid tayo sa hindi natin alam. Nakita natin ng ilang dekada ang iba't ibang hugis, laki at ugali ng mga UFOs. Mula sa classic na flying saucers noong 1950s hanggang sa mga stealthy, halos mahiyain na unidentified aerial phenomena o mga UAPs na kinilala ngayon ng Pentagon. Ang evolution ay kasing linaw ng pagiging misteryoso nito. Pero bago pa rin pagpatuloy, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Unahin natin ang tungkol sa mga geographical patterns. Napansin mo ba na may mga lugar na parang magnet ng UFO? May kakaibang akit ang mga remote rural areas at military bases pagdating sa mga sightings na ito. Parang may kahinaan ng mga unidentified entities na ito sa mga lugar na hindi masyadong binadayo. O baka naman gusto nila ang misteryosong aura ng military bases. Mga lugar kaya ng Nevada sa USA na kilala bilang Area 51 o ang Bonny Bridge sa Scotland na tinuguri ang UFO capital ng mundo. Parang may VIP pass sila sa UFO show. Siguro dahil na rin sa solitude, sa secrecy, baka naman sa scenic beauty. Haka-haka lang ang meron tayo. Next, mag-time travel tayo para sa mga temporal patterns. May panahon kasi na sikat ang UFO sightings lalo na kapag may major global events, political tensions o kahit blockbuster sci-fi movies. Naalala mo ba yung Roswell incident noong 1947? Panahon yun na nagsisimula na ang Cold War o yung pagtaas ng mga sightings noong 70s, kasagsaga ng space race at Star Wars mania. Parang naakit ang ating mga extraterrestrial observers sa ating mga earthly dramas o baka fan din sila ni George Lucas. Lastly, tingnan natin yung evolution ng UFO descriptions. Grabe yung display ng pagdating ng ating cosmic guests sa modern times. Noon, ang flying saucers ang uso. Paglipas ng ilang dekada, naging mas kapanapanabik ang mga kwento kasama na ang mga triangular crabs, mga bagay na hugis tabako at mga orbs ng liwanag na nagzizip sa langit. Parang nagkaroon din sila ng sariling technological advancement. O baka ating pangunawa at paglalarawan ng umunlad kasama ng pagdating ng bagong teknolohiya. Ang manok o ang itlog, ang saucer o ang triangle, lalo pang gumaganda ang plot. Noong 1960s, kapag may nakakita ng UFO, sa mga chismis lang ito na pag-uusapan. Minsan lang aabot sa local newspaper kung talagang interesante. Pero ngayon, iba na. Nakakita ka ng UFO, isang tweet lang, pwede nang umabot sa buong mundo. Ang internet at smartphones ay nagbago ng landscape ng UFO sightings mula sa pagiging chismis sa tabloid hanggang sa pagiging trending topics. Mga platforms tulad ng National UFO Reporting Center o ang Mutual UFO Network ay lumitaw at nagbibigay ng space para sa mga curious at kumbinsido na ibahagi ang kanilang mga celestial encounters. Isang bonanza sa digital age kung saan ang mga sighting ng UFO ay isang click lang ang layo mula sa pagiging isang viral sensation. Ngayon, tingnan natin ang mga domain ng technological corroboration. Wala nang mga araw na mga malalabong larawan lang ang tanging pruweba ng isang malapitang encounter. Ngayon, ang radar data, satellite imagery, at kahit mga video na inilabas ng military ay nagdagdag ng validation sa mga sightings. Naalala mo ba ang ingay nung unang inilabas ng Pentagon yung mga UAP videos? Parang bahagyang naangat ang kurtina. Binigyan tayo ng sneak peek sa isang unknown territory.
Ang tech hindi lang nakakatulong sa atin na makunan yung mga phenomena, kundi nagbigay din ng way para mas masusing pag-aralan ito. Ang mga tech toys ay para mga magnifying glass na nagpapakita ng mas detalyadong bahagi ng kung anong dumaraan sa ating kalangitan. Role din ng tech ang maging skeptic sa pag-angat ng drones at advanced aviation tech. Yung dating iisipin mong UFO, baka drone lang pala ng kapitbahay. Isang double-edged sword ito na tumatabas sa mga maling claim habang pinapatalas ang focus sa hindi maipaliwanag. Ang sayo sa pagitan ng UFO sightings at teknolohiya ay parang delicate ballet. Sa bawat lundag ng tech, mas lumalapit tayo sa pag-debunk ng mga lumang myths o pagpupunyag ng isang slice ng cosmic truth. Isang kapanapanabik na paglalakbay ito gamit ang tech bilang kompas natin na ginagabayan naman tayo sa murky waters ng unknown. Talakayin naman natin ang impact ng media. Ang media ay parang salamin yan na nagre-reflect ng mukha ng mga UFO encounters sa madla. Naalala mo ba yung eerie charm ng The X-Files o yung mga nakakakabang scenes sa The Close Encounter of the Third Kind? Hindi lang to pampalipas oras. Binubuksan din ito yung mga pinto ng curiosity at deep thoughts. Ang media, parang matagal mo ng kaibigan na nag-uumpisa ng conversation sa coffee table at campfires tungkol sa kung ano ba ang nasa labas. Pero hindi lang ito tungkol sa extraterrestrial glam. Ang media rin kasi ay may daladalang wave of skepticism, yung critical eye na madalas na nag-challenge sa UFO narrative. Isa ito sa pagitan ng belief at skepticism. Bawat step, daladala ang sari-saring emosyon mula awe hanggang doubt at fear hanggang sa hope. Ngayon, ilipat naman natin ang ating tingin sa pagkilala ng gobyerno. Ang sarap ng feeling ng validation kapag yung mga nasa taas ay nagbigay ng nod sa unknown. Yung recent declassification ng UFO docs at videos at iba't ibang governments, parang milestone moment yan sa UFO narrative. Para bang ang mga mahigpit na tagapagbantay ng mga lihim sa mundo ay sa wakas nagpahintulot ng sulyap kahit paunti-unti. Yung acknowledgement ng unidentified aerial phenomena o mga UAPs ng Pentagon ay parang subtle note sa mga curious hearts at probing minds. Small step ito pero malaking tulong sa pag-alis ng kadena ng tabu na matagal nang nakagapos sa UFO disclosure. Lastly, ang pagyabong ng public engagement. The more na nabubuksan yung societal curtains, the more na nagiging daring ang mga tao na i-share ang kanilang sky-gazing tales. Yung camaraderie sa mga UFO enthusiasts ay solid proof ng human spirit of exploration at community. Ang mga public forums ay buhay na buhay sa mga shared sightings, discussions at collective gasps of awe sa pag-unveil ng mystery ng cosmos. Yung societal lens kung saan natin tinitignan yung mga UFO ay patuloy na nagbabago. May bahid ng curiosity, skepticism at newfound openness. Habang sumusulong tayo sa future, itong lens na ito siguradong magbubukas ng narratives na magpapaisip at magpapakilig sa atin. Simulan natin sa mga methodology na ginagamit sa pag-imbestiga sa mga UFO. Para nagbuo tayo ng puzzle na mga piraso ay kalat-kalat sa iba't ibang panahon at lugar. Ang statistical analysis, nagiging solid na kasangga natin ito na tumutulong naman sa atin na salain ang tambak ng mga sightings para mahanap ang mga pattern. May mga oras ba na mas maraming sightings? May mga lugar ba na parang magnet sa mga celestial beings na ito? Ang mga numbers bumubulong at lahat ng mga statistician all ears sa kanila. Hindi pa tapos ang kwento dahil andyan pa rin ang technological analysis. Gamit ang radar data at satellite imagery, umaangat na ang antas ng pagsusuri. Hindi na ito tungkol sa pagtutok sa mga malalabong larawan. Tungkol na ito sa paghihiwalay ng data para mahayag kung ano ang nagtatago sa mga ulap. Ang technology, parang pinong suklayan na hinahawi ang gusot ng mga kwento ng UFO sightings, naghahanap ng mga hibla ng katotohanan. At huwag nating kaligtaan ang essence ng historical analysis. Tungkol ito sa pagsilip sa mga nakaraan ng kasaysayan para makita ang mga echo ng kasalukuyan sa nakaraan. May connection ba ang mga lumang flying saucers sa mga triangular crafts ngayon? Nabibigay ang historical lens ng isang continuum, pinag-uugnay ang mga tuldok sa loob ng mga dekada at nag-aalok ng isang kwento ng kasing thrilling, gayon din ka-enlightening. Pag-usapan naman natin ang academic at scientific engagement.
Sumali na rin sa eksena ang mga scholar at scientist sa larangan na ito na nagdadala ng veil of legitimacy at touch of rigor sa inquiry. Ang discussion lumipat na mula sa mga bulungan papunta sa mga published papers, mula sa tabu hanggang sa mainstream. Isang welcome mat ang inilatag para sa mga curious minds na handang mag-explore sa unknown. Sa maze ng scientific inquiry, bawat liko ay nagpubunyag ng bagong parte ng UFO narrative. Bawat discovery, isang hakbang patungo sa pag-satisfy ng hindi matapos-tapos na human thirst for the unknown. Malawak ang teren, malalim ang mysteries, pero ang spirit of inquiry, relentless force yan. Nagtutulak sa atin, papasulong. Yung kwento ng UFOs malayo pa sa pagtatapos. Parang saga to na may mga chapters na hindi pa naisusulat, mga mystery na hindi pa nadedecode, at mga kwento na hindi pa naikakwento. At habang lumilipat ang pahina, patuloy na umaakit ang hiwaga ng kalangitan, nangangako ng tuloy-tuloy na exploration, discovery at otherworldly enigma. Sa bawat shared sighting, sa bawat analyzed pattern at bawat open discourse, paunti-unti tayong lumalapit sa pag-connect ng cosmic divide sa pagitan ng known at ng unknown. Ang paglalapay ay kaakit-akit at mailap. At habang patuloy tayo sa pag-probe, pag-question at pag-marvel, ang narrative ng UFO sightings ay patuloy na isang intriguing lure para sa matatapang na naglalakas loob na sumisid sa mga realms ng unexplained. At kung nagustuhan ang ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.